Naihain na ng Kamara ang apela nito sa Korte Suprema na baligtarin ang desisyon nitong unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Solicitor General na nagsilbi nitong abogado ang nagsumite ng mosyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema kaninang hapon, hinihiling nitong baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Pagdidiin pa ni Speaker Martin Romualdez, malinaw sa konstitusyon na ang Kamara ang eksklusibong may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Nanindigan ng Kamara na sinunod lang nito ang konstitusyon at ang mga nagdaang desisyon ng Korte Suprema sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa mosyon na iisang impeachment lang ang initiated laban sa bise at hindi apat. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Iginiit din ng Kamara na walang nakasaad sa konstitusyon na kailangang pasagutin ng Kamara si Vice President Duterte bago i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa impeachment trial, anya, dapat sagutin ng bise ang mga alegasyon tulad sa mga nakaraang impeachment. In all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Ayon sa Speaker, impeachable officials din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at nang nagpataw ang mga ito ng bagong patakaran sa impeachment ni Vice President Duterte, tila naglagay rin ang Korte ng kondisyon para protektahan ang sarili nila. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. Nilinaw ng Speaker na hindi layo ng Kamara na pangibabawan ng Korte Suprema, kundi para lang maprotektahan ang proseso sa accountability. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. Maging ang Philippine Constitution Association, hiniling sa Korte Suprema na i-review ang facts o impormasyong pinagbasehan nito. Aguila. Lalaking nirespondihan sa National Highway sa Kidapawan City, sinalpok pa ng motorsiklo. Pulis na bumaril at nakapatay sa lalaking nag-aamok sa Iloilo, suportado ng PNP. Apat na Chinese national nasangkot sa pagdukot sa dalawang kapwa Chino sa Parañaque, arestado. Konektado pa rin kaya ito sa Pogo? Sawa, nanuklaw at umulupot pa sa binti ng isang Air Force personnel bago makalipad si Pangulong Marcos Jr. patungong India. Pangulong Marcos Jr. bumiyahe patungong India para sa 5 araw na state visit. Sino-sino kaya ang iniwang caretaker? Mga sablay at ghost projects ng gobyerno inimbestigahan ng komite sa Kamara. 1.2 bilyong piso na pondong inilaan para sa BFP o Bureau of Fire Protection napunta sa DILG. Pag-angkat ng bigas, gustong ipahinto pansamantala ng Agriculture Department. Presyo ng diesel at kerosene tataas na naman. Gasolina, may dagdag presyo rin. Magkano naman kaya?
kaso ng leptospirosis sa QC lumagpas sa epidemic threshold. Anong ibig sabihin nito para sa mga taga-QC? At sa balitang abroad, lalaki patay nang makuryente sa jacuzzi sa isang beach resort sa Mexico. Magandang gabi Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Iimbestiga na ngayon ng Blue Ribbon Committee ng Kamara ang mga umunoy palpak at ghost projects ng pamahalaan. Kabila na po rito yung mga flood control project, mga reklamo sa prime water at yung malawakang brownout na nangyari po sa lalawigan ng Siquijor. At ayon sa liderato ng Kamara, kailangan maipaliwanag ng mga opisyal ng gobyerno kung bakit pumalpak ang mga nasabing proyekto ng ating pong gobyerno. Vic Sumintak sa balita. Bubusisiin ng House Blue Ribbon Committee o Committee on Good Government and Public Accountability ang mga sablay at cost projects ng gobyerno. Itong inihayag ni Manila Representative Joel Chuan, Chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sinabi ni Chuan na susundan lamang ng komite ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA kaugnay ng mga nangyayaring katiwalian. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Inihayag ng mambabatas kabilang dito ang issue ng prime water, kawalan ng power supply sa Siquijor at mga flood control projects. Taking the cue from the President, di ba? Yung mga binanggit ng ating Pangulo, siguro titingnan natin doon kung ano yung mga may basihan na talaga. Siguro yun ang mga po pwede nating simulan. Vic Sumintak para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Umaasan man ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na kahit kaalyado ng Marcos Jr. administration ay mapananagot sakaling mapatunayang nagbulsa ng malaking halaga mula po sa mga proyekto ng gobyerno. Sa panayam ng Responde sa Radyo Agila, kay Boy Evangelista, presidente po ng VACC, ito ay kung may political will ang administrasyon. Sa listang hawak po ng VACC, sinabi ni Evangelista na 6 na mambabatas na ang ilan ay kalyado po ng administrasyon ang kasama sa listahan ng mga nagkamal sa palpak na flood control projects ng pamahalaan. Nakalulungkot anya na sila pa mismo ang nagbibigay dungis sa imahe ng Pangulo. Kaya nga dapat ito may follow-up may follow-through. Yung kung ano mismo, yung sinabi niya, possible, may political will siya, magkakikreate siya ng oversight committee, involved niya yung ombudsman, DOJ, ang malaking pag-aso niya, yung commission on audit, kung talagang magsiseryoso, hindi matatakot, hindi matitreaten, babanggain nila to, ay tingin ko, posibleng may ma-convict kung may political will. At kaugnay niyan, ibinunyag naman ni Senador Jinggoy Estrada ang mga pangalan ng mga opisyal ng DPWH o Department of Public Works and Highways na responsable umano sa pagbagsak ng Kabagan Bridge sa lalawigan ng Isabela. Kaugnay nito, nagtataka naman ang mambabatas kung bakit hanggang ngayon wala pa rin pong napapanagot sa nasabing palpak na proyekto ng gobyerno kaya't hindi umano imposibleng may nagaganap ng cover-up. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean. Alex, gusto ng mga senador na muling imbestigahan ang kaso ng pagbagsak ng tulay sa Kabagan, Isabela. Sabi ng mga mambabatas, 5 buwan na ang nakakalipas pero hanggang ngayon wala pa ring nananagot ng mga opisyal ng gobyerno. Pinangalanan na ni Senator Jinggoy Estrada ang 5 sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y responsable sa bumagsak na kontrobersyal na tulay sa Kabagan, Isabela. Ito ay sina DPWH Assistant Secretary for Regional Operations Loretta Malaluan, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas Neri Bueno, Undersecretary for Regional Operations in Luzon Eugenio Pipo Jr., Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ador Canlas, at si Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral.
Ayon kay Estrada, 5 buwan matapos bumagsak ang tulay, hanggang ngayon hindi pa rin napapanagot ang naturang mga opisyal. Maikling at makatarungang puna sa motion for reconsideration ng Kongreso ng Pilipinas sa kaso ng impeachment kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang hakbang ng mababang kapulungan ng Kongreso na magsumite ng motion for reconsideration, MSR, sa Korte Suprema, kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, ay nagpapakita ng masalimuot at sensitibong ugnayan sa pagitan ng mga kapangyarihang itinatadhana ng konstitusyon at ng papel ng hudikatura bilang tagapagbantay ng batas. Pangunahing punto ng MR iginigiit ng Kongreso na lumampas sa saklaw ng kapangyarihan ang Korte Suprema nang ibasura nito ang reklamo sa impeachment dahil ang proseso ng impeachment ay isang pampulitikang mekanismo na eksklusibong nakatalaga sa Kongreso. Ayon sa House, ang ika-4 na reklamo na sinuportahan ng ikatlong bahagi ng mga miyembro ay balido at hindi lumabag sa patakaran ng isang taong pagitan ng mga reklamo dahil ang mga naunang reklamo ay na-archive bago pa man isumite ang bago. Binibigyang diin ng MR na ang desisyon ng SC ay nagpatupad ng mga pamantayang retroaktibo at maling pagbasa sa mga katotohanan na nagpapahina sa konstitusyonal na kapangyarihan ng Kongreso. Makatarungang pagsusuri. Ang hakbang na ito ng Kongreso ay hindi tahasang paghamon sa kapangyarihan ng hudikatura, kundi isang pagpapahayag ng karapatan nitong magsimula ng impeachment bilang bahagi ng checks and balances. Ipinapakita nito ang pagtatanggol sa institusyonal na balanse at pananagutan sa publiko, sa halip na politikal na layunin. Gayunpaman, hindi rin dapat balewalain ang mga pangamba ng Korte Suprema, lalo na sa usapin ng due process at integridad ng mga pamamaraan. Mahalaga ang papel ng hudikatura sa pagtiyak na hindi naaabuso ang mga prosesong pampulitika. Ang MR ay nagpapakita ng mahalagang tensyon sa konstitusyon. Paano babalansehin ang autonomiya ng mga sangay ng pamahalaan habang pinananatili ang pananagutan at katarungan? Maging anuman ang maging pasya ng Korte Suprema, ang pangyayaring ito ay paalala ng kahalagahan ng malinaw, bukas, at may paggalang na ugnayan sa pagitan ng mga institusyon sa isang demokratikong lipunan. Maraming salamat sa panonood. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to Pinoy Headlines. Together, we're building a strong and connected Filipino community dito sa Pilipinas at sa buong mundo.